Kay Anthony Davis na nanggaling mismo na sinusubukan niya na nun nakausapin si LeBron na sumama sa kanya sa Washington Wizards. Yan din kasi mismo yung tinanong sa kanya ng interviewer na kung possible na magsama sila ni LeBron sa Washington Wizards. Sa dumaang mga interview naman ni LeBron, wala siyang binanggit ni isa about sa Wizards sa pag-uusap nila ni Davis. Halos 3 team lang rin ang lumalabas sa kanya. Itong Miami Heat, Cavaliers at Warriors lang rin eh. Normal naman nga raw talaga na magkaroon ng usapan si Davis at LeBron dahil isa rin talaga sila sa may magandang relationship kahit nung nasa Lakers pa. Kaya natural lang na magkaroon pa rin ng discussion yung mga to, pero mukhang ngayon pa lang nakikitang wala rin talagang interes itong si LeBron sa usapan na yan. May reason din naman na kasi ngayon si Davis para i-recruit itong si LeBron sa Wizards eh. Dahil nakikita na ang Wizards nagiging contender team na. Hindi man legit champion contender pero may chance lalo na kung buong season nga raw maging healthy itong si Davis. Isa pa, may Trae Young na susubukan din kung magiging maganda ang team chemistry. At itong rookie nila na mukhang magiging rising star talaga. Itong si AJ Dybantsa na halos nag-a-average kasi ngayong Summer League ng 25.7 rebounds, 2 assists sa 2 games appearance pa lang niya. Kaya nga naniniwala yung ilang analyst na pwede silang maging lower level playoff team sa Eastern Conference kaysa sa dating rebuilding team. Kaya nagkakaroon ng reason si Davis para kausapin si LeBron about sa possibility ng reunion. Pero ngayon kasi nakikita na wala pa rin sa listahan ang Wizards sa potential landing spot nitong si LeBron kahit nag-e-effort pa itong si Davis na i-recruit siya. Ito yung pinakamahalagang point nga raw dahil base mismo sa report ni Shams na ang pinaka-top destination na lang talaga na pinagpipilian ni LeBron sa free agency itong Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Warriors at Philadelphia. Wala sa listahan dyan yung Wizards eh, kaya kahit merong discussion sa pagitan ni Davis dito kay LeBron, wala pa ring indication nga raw mula sa mga NBA insider at mga analyst na pwedeng pumasok sa race itong Wizards para dito kay LeBron ngayon. Kahit si Anthony Davis pa mismo nga raw yung sumusubok na i-recruit siya, hindi ganong kadali na makipaglaban nga raw ang Wizards sa usapan dito kay LeBron ngayon. Ang Pisto naman, bigo kasi na nakuha si Reeves sa free agency. Gusto nilang makakuha ng elite guard sa free agency market at tanda yung mga to gumawa ng malaking trade move para lang makakuha ngayon ng elite guard na pwedeng makatulong kasama ni Cade Cunningham. Nanggaling sila sa 60 wins sa season at gusto nang umangat sa pagiging playoff teams papunta sa pagiging legit na championship contender. Dahil dyan mismo, naghahanap yung mga to ng veteran superstar talaga na pwede kasing makatulong kay Cade. Sa mga report, isa si Kyrie Irving sa mga minomonitor talaga ngayon ng Piston sa Dallas Mavericks after na di nila makuha si Reeves. Pero sa report kasi mismo ni Jake Fisher na matagal nang nare-report na ayaw talaga ng Dallas Mavericks ngayon na i-trade si Irving dahil nag-start ang direction na yan galing mismo sa bagong team president nilang si Masai Ujiri na nagsasabing gusto niya munang makita ang tandem ni Cooper Flagg at Kyrie Irving sa ilalim ng rookie head coach na si Dusty May. Kaya sobrang higpit ngayon ang hawak ng Dallas dito kay Kyrie na nagpapahirap sa Piston. Hindi yan nakalaro sa buong 2025 to 26 season dahil sa ACL injury. Pero ngayon kasi, inaasahang babalik siya sa parating na season. Gusto muna ng Dallas organization na makita kung makakabalik pa yan sa dati niyang form bago gumawa ng malaking desisyon. Kaya wala nga raw balak ngayon pilitin ng Dallas na i-trade yan. May natitira pa kasi siyang contract na nasa 39.5 million ngayong season at may player option bago siya maging unrestricted free agent dahil dyan mismo kontrolado pa rin nga raw ng Dallas ang sitwasyon at hindi nila kailangan magmadaling i-trade si Kyrie. Kung sakaling magbago man nga raw ang isip naman ng Dallas, hindi pa rin nga raw ganong kadali na magiging mababa ang value ni Irving sa market. Sa mga report, ang Piston possible na gamitin yung mga role player nila tulad nila Duncan Robinson at Isaiah Joe kasama pa yung mga draft capital para i-match lang dito kay Irving. Pero mukhang hindi pa rin nga raw sapat yan. Dahil base mismo sa mga analyst, malamang sa malamang na kailangan pa rin nga raw ng karagdagang players o isang multi-team trade deal para maging legal
at katanggap-tanggap ang trade package. Pero depende rin nga raw sa magiging desisyon ng Dallas Mavericks kung magbago man yung isip nila na i-trade ngayon si Irving at maengganyo kung ano yung offer ng Piston Detroit sa kanila mismo. Yan na lang yung pag-asa nila ngayon.